Hello guys, welcome to my vlog. So, long time no vlog. Sunday ngayon, so mga tawag yun, mag 6 AM na. Quarter to 6 ata, or parang 5 minutes or 8 minutes before 6. Sa vlog na to, papakita ko sa inyo yung recording setup. So, wala na mabang intro. Tara na sa church. Hello guys, dito ako sa church ngayon. Pakita ko sa inyo yung setup ng mixer namin. Same time andyan yung laptop. So mapapakita ko sa inyo. Saglit lang. Kasi nag-restart yung mixer. Yan yung mixer. Ano lang siya. Digital mixer. So hindi ko na masasabi lahat ng features na mixer na yan. So yung mixer na yan is naka-connect dito. Which is yan. Kikita nyo device. So yan yung purpose ng multi-track recording. So ito mixer na to is a 22 channel. So baka nagtataka kayo kung bakit 22. So basically 1 to 20 siya. 20 channel mixer and 21 22 yung left and right ng main. So yan, pakita ko naman sa inyo yung laptop. So multi-track recording siya. So ito siya. So yan yung DAW, which is a Sonar X2, which is under ng Cakewalk actually ngayon. Binili kasi siya ng Cakewalk. So kaya mapapansin nyo same na same sila na features. So mapapansin nyo dito. So yan siya. Mayroon siyang input which is yan. Kikita nyo. Yan. So yan. Left Zemul 20 driver 1 is 1. Right driver in 1 is 2 ng ano. So yun lang yung configuration niya, isa-isa lang din yan. So i-set ko lang yan isa-isa para makapag ano. So yan, saglit lang, set ko lang siya. So yan lang yung medyo mahirap dito kasi iniisa-isa ko siya. Pero may mga past Sundays kasi meron akong gamit na recording preset which is naka-set na siya isa-isa. Pero ngayon, since gusto ko siya ipakita sa inyo, kaya ito muna yung gamit ko. So yan na siya. Magko-control R lang ako para mag-record lahat. Yan. So yan, ready to record na yan. So yan, andito ako sa part ng instruments. Pakita ko sa inyo yung mics na gamit ko sa drums. At the same time sa ibang instruments. So yun, ito siya. Sa drums, gumagamit lang ako ng 3 mic setup which is overhead, snare, and then kick. So yan yung kick. Basically, kick lang ang pinaka napipick up niya. And at the same time, ito yung snare mic which is more on focus sa snare pero may bleed gamit to. Ito and ito. And overhead, more on toms. And ride sa crash, ay right crash. So, punta tayo sa bass. Naka-DI out lang siya actually. Yan. Makapansin niya. Naka-DI out. Pas vlog ko, nakita nyo naman siya. And at the same time doon sa keyboard na acoustic. Yan, naka-ganyan lang sila. Yan. Which is input lang siya. And that, ayun, naka-out na siya. And lastly, electric, which is naka-mic. So, isang piece of advice pag mag-record kayo, hanggat maaari i-mic nyo yung electric guitar kasi yun yung pinaka-crucial na pwedeng i-set up. So, sa in-ears naman is yan. So, naka-out siya dito sa snake cable namin, which is yan. Yan. So, kumuha ako ng isang out doon sa mixer namin, papunta dito. Then, dinidivide niya into 6. Pero since 5 lang kami, lahat sila naka-apat. And then, ako may sarili mixer. So, yan lang naman siya. Yan. Step by start na rin yun. So, sa camera naman is Akaso 350X. So, yan lang siya. So, naka-connect siya dyan.
nag-start na kami, ready na kami. Tapos namin mag-pray. Ayan. Ayan. Hello guys, di na ako nakapag-outro sa church and dito na lang ako mag-outro sa bahay. So papakita ko sa inyo yung nirecord ko nung Sunday. So ito siya. So yan yung nirecord ko. Nirecord ko siya nung Sunday. And ayun, dito ko na siya ini-edit. And ito naman yung mixing ko. So yan. Print screen ko siya and then may explain ako sa inyo. Basically, multi-track recording siya, which is nire-record niya lahat. Pwede niyang i-record lahat ng nandun sa mixer namin. And dito ko na siya i-edit. So yan, yan yung print screen ko. Kung mapapansin nyo, dalawa yung EQ. And at the same time, may bass out. So yung purpose ng dalawang EQ, yung unang EQ, pinakataas na EQ, which is buboost niya yung volume. And yung pangalawang EQ is mismong EQ na ng track. So dun mo babaguhin yung highs, mid, and low. Low, mid, and highs nung mismong track. And dun sa bass out, tinuro lang din siya ng kaibigan ko, si Harold from Victory to Ligaraw. So yan, shout out kay Brother Harold. Tinuro niya lang kasi sa akin is maglagay ako ng dalawang bass out for snare. So kung mapansin nyo dyan, sa picture na yan, merong dalawang bass out, snare high and snare low. Yung snare, ang gagawin niya is maglalagay siya ng high sounds for snare and low sounds for snare. Kung mapapansin nyo, merong guitars nakalagay dyan, vocals and keys. So bakit meron yung mga yan? So basically ang nangyayari is input, which is guitars, bass, acoustic, electric. Yan, naka-out sila doon sa bass ng guitars. Tama, ayan, bass C. So ang mangyayari kapag binaba ko yung bass C, mababa din lahat ng guitars, which is yung bass, acoustic, and bass, acoustic, and electric. So less hassle yun sa part ko kapag gusto kong ibaba yung gitara. And yung keyboard, ayun, ganun din. Yung vocals, ganun din. Since ang dami nila, I mean tatlo, di naman pwedeng ibaba mo isa-isa yung gitara, ibaba mo isa-isa yung vocals. So at the same time, makikita nyo meron ding bass E naman yung drums. So syempre pag gusto ko babain drums, ibababa ko lang din yung bass E, edi mas madali, diba? And then at the same time, applicable to sa digital mixer tulad ng X32, Midas X32. Kung ano yung nagagawa nung DAW na to, nagagawa din sa mga digital mixer, pero sa mixer namin hindi siya pwede since semi-digital lang siya. Parinig ko sa inyo yung purpose ng bass out, especially sa drums. Since drummer ako, yun yung siguro isa sa mga pa-priority ko na ipakita sa inyo yung difference ng merong bass out and walang bass out pagdating sa drums. So yan yung recording setup namin sa church. And so yan yung laging routine ko every time na mag-record ako. Let's reach 1K this year. And hopefully, disclaimer, hindi ako ganun kagaling. Actually, more on YouTube lang and more on practice. Pero kung sa tingin nyo, matutulungan ko kayo sa mga mag-promote ng gamit nyo or binibenta nyong gamit, ayan, feel free to message me kung sakali lang naman.
Kasi tingin nyo matutulungan ko yung i-promote yung binibenta nyo or yung gamit na meron kayo. So yun, pag-usapan natin. So yan, thank you for watching sa vlog na to, and hopefully makaisip pa ako ng idea on other vlogs this year din, and hopefully ma-reach natin ang 1K this year. So yan, thank you for watching. Like, share, and subscribe. Bye bye, peace.